Kararating lang ni Bella sa ospital at kaagad siyang nagtungo sa recovery ward. Isang taon na siyang nurse sa private hospital sa Makati City. Pagdating niya sa private ward ay nadatnan niya ang lalaking nurse. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Hindi niya ito namukhaan dahil may suot na surgical mask. Nagulat ito at nabitiwan ang vial na sana isasali nito ang laman sa syringe. Pinulot niya ang vial at nawindang nang mabasa ang nakasulat sa label. "Hindi to gamot ah," bulalas niya. Pilit inaagaw ng lalaki ang vial sa kanyang kamay, ngunit inilayo niya. Pinindot na niya ang emergency button, saktong itinulak siya ng lalaki sa balikat. Nasubsob siya sa dibdib ng nakahigang pasyente. "Anong nangyayari rito?" tanong ng nurse na lalaking pumasok. "Ang lalaking yan, tuturukan sana ng potassium chloride ng pasyente," anya. Nataranta na ang peking nurse at tumakbo palabas, pero hinabol ng isa pang nurse na kararating lang. Kumisdot naman si Bella nang maramdaman ng pasyente. Gising na ang pasyente," sabi niya at tumayo ng maayos. May dumating naman doktor at inasikaso ang pasyente. "Anong nangyari dito kanina, Nurse Bella?" tanong ng doktor na lalaki. "May naabutan po akong peking nurse rito kanina, Dok." Turan niya at pinakita sa doktor ang vial na kanyang hawak. Ito ang ituturok sana ng lalaki sa pasyente. It's a 240 mg potassium chloride. Ibinigay niya sa doktor ang vial. "This chemical disrupts the heartbeat, resulting in cardiac arrest, meaning the fake nurse intends to kill the patient," sabi ng doktor nang binasa ang nakasulat sa vial. Napasulyap siya sa pasyente na nagmulat ng mga mata. Diretso ang titig sa kanya. "Call the patient's relatives, Bella." Maya-maya ay utos ng doktor. "Yes, Doc." Lumabas naman siya at nagtungo sa nurse station. Hinanap niya sa record ng pasyente ang contact number ng relative nito at tinawagan. Sumagot naman ito at patungo na umano sa ospital. Pagbalik niya sa ward 118 ay kausap na ng doktor ang pasyente. Nabaling sa kanya ang atensyon ng gwapong lalaki. "She's Bella, the nurse who caught the fake nurse who wants to kill you, sir," sabi ng doktor. Pinakilala siya sa pasyente. "I know, and I saw what she did," wika ng lalaki sa paos na tinig. Tuluyan siyang lumapit dito. "Kamusta na pang pakiramdam niyo, sir?" Nakangiting tanong niya. "I still can't move. Thank you for saving me, nurse." "Walang anuman po." "Stable na ang kondisyon ng pasyente pero dahil sa malubhang injury sa mga paa niya, hindi pa siya makakalakad. He will undergo physical therapy." Pagkuwan ay sabi ng doktor kay Bella. "Ako na pang bahalang mag-update sa record ng pasyente, Doc." "Sige, kailangan na nga palang palitan ng urinary catheter ng pasyente." Sandali siyang natigilan. Siya lang ang na-assign sa Ward 118 sa gabing yun dahil naka-leave ang lalaking nurse na kapalitan niya. Yes, Doc. Magtatawag na lang po ako ng nurse na lalaki." anya. Tumango ang doktor at nagpaalam na rin. Maya-maya ay pumasok ang nurse na lalaki pero naka-assign sa emergency room. Nagbigay lang ito ng bagong dextrose sa kanya. "Ethan, pwedeng makisuyo?" anya sa katrabaho. "Ano yun?" "Pwede bang palitan mo muna ang catheter ng pasyente?" Kailangan ako sa emergency room ngayon eh. May dumating na pasyente. Nasaan ba si Roland?" "Nakalive siya eh." Napalingon sila sa pasyente nang tumikim ito. Nilapitan naman niya ito. "May kailangan po kayo, sir?" tanong niya. "Hindi ba pwedeng ikaw magpalit ng catheter ko? I'm not comfortable." Anito. "Pwede pero may policy po kami rito sa ospital. Lalaking nurse po ang magkakabit ng catheter sa lalaking pasyente. Unless you're a kid. It's for the privacy po." "Oh, okay." Pumayag na rin si Ethan na ito ang magpalit ng catheter ng pasyente. Nakahinga si Bella ng maluwag. "Papalitan ko na lang ang benda sa ulo ng pasyente," sabi niya pagkuwan. Habang inaasikaso ni Ethan ng catheter ay maingat namang inaalis ni Bella ang benda sa noo ng pasyente. "Miss Nurse, can you describe the face of the fake nurse you caught earlier?" Maya-maya ay tanong ng pasyente. "Mga mata lang po niyang nakita ko kasi may suot siyang surgical mask, sir. Hinabol ng ibang staff ang lalaki pero mabilis na wala." anya. "Ano pala ang diagnosis ng doktor sa akin?" Kinuha niya ang patient's record sa mesita at binasa ang ibang detalye. Kabisado na niya ang buong pangalan nito at edad. He's Lucius Sinclair, 34 years old, single. "Nagkaroon po kayo ng severe disruption to the brain, sir, na naging sanhi kaya kayo nakoma." "Ilang araw na ako rito sa ospital." 9 days na po kayo rito, sir.
Ayon sa assistant nyo, nabundol kayo ng kotse habang palapit sa kotse nyo na nakahinto sa gilid ng kalsada kaharap ng hotel. Papunta na rin po rito ang assistant nyo kasi siya ang contact person nyo. Wala naman po kayong ibang relative na dumating pero may babaeng pumunta rito kahapon. Sabi, fiancé nyo raw. Natuyo na ang tahi sa sentido ng lalaki pero nilinis pa rin ni Bella ang paligid ng sugat. Maya-maya ay nagulat siya nang hawakan siya nito sa kanang kamay. Napahigpit. Bakit sir? Takang tanong niya. Nothing. Na-distract lang ako sa pagkabit ng catheter. Nito. Umiwas siya ng tingin sa ibabang katawan nito. Itinuloy niya ang pagpulupot ng benda sa ulo ng pasyente pero kumabog ang kanyang dibdib nang maramdaman ng init ng titig nito sa kanyang muka. Ilang minuto pang nakalipas ay dumating din ang lalaking assistant ni Lucius. Kinausap ito ng pasyente. Pwede ba naming makita ang CCTV footage dito sa ward nito, miss? Kailangan naming matukoy kung sino ang pekyong nurse na nagtangka sa buhay ng boss ko. Sabi sa kanya ni Roldan, ang assistant. Kailangan niyo pong hingi ng permiso ng ospital para riyan, sir. Anya. Nakaalis na rin si Ethan matapos ang trabaho nito. Sige, bukas ako makikiusap. Pero hindi na safe rito ang boss ko kaya magre-request ako ng bodyguards at police na magmamanman dito sa ospital. Kayo po ang bahala. Maiwan ko muna kayo. May pupuntahan pa po akong ibang pasyente. Anya at nagpaalam. Aalis na sana siya nang tawagin siya ni Lucius. Bella. Sambit nito. Natigilan siya dahil sa kakaibang epekto sa kanya ng pagtawag nito sa pangalan niya. Biglang sumikdo ang kanyang puso. Yes, sir. Anya, muling hinirap ang pasyente. Thank you again. Sabi lang nito, diretso ang titig sa kanyang mga mata. Tipid siyang ngumiti. You're welcome, sir. Aalis na ako. Tumango lang ang lalaki. 7:00 na ng umaga nakauwi si Bella dahil hinintay niya ang kanyang sahod. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nagulat siya nang madatnan sa salas ang kanyang mga gamit. Ano nangyari rito, Lola? Tanong niya sa kanyang lola na umiiyak habang nakaluklok sa sofa. Tinabihan niya ito. Apo, pinalalayas na tayo ng madrasta mo dahil hindi ka raw nagbibigay ng pambayad ng kuryente. Sumbong ni Milagros, ina ito ng yumao niyang nanay. Ano? Sinagot ko na nga ang kuryente last month. Pati ba naman ngayon ay ako pa rin na magbabayad? Hati kami sa bayad Maya-maya ay lumabas ng kwarto ang kanyang madrasta. May karapatan akong palayasin ka, Bella. Ako ang nagbayad sa balanse ng bahay na ito kaya akin na to. Puro utang naman ang iniwan ng tatay mo, kaya wala kang habol sa bahay. Ani Miranda. Tumayo na siya. Paano hindi magkakautang si Papa? Pati luho ng anak niyo pinakargo niyo sa kanya. Ako na tunay niyang anak, nagsumikap na mapaaral ang sarili ko. Inangkin mo na lahat, pati atensyon ni Papa. At noong nagkasakit siya, may ambag ka ba? Ako lahat ang gumastos sa ospital. Gigil niyang buwelta. Tumigil ka, Bella. Wala kang utang na loob. Nang namatay ang nanay mo, umutang sa akin ng tatay mo. Binayaran ko lahat yun. At akala mo ba hindi ko alam na buhay pa ang nanay ko ay kinakalantari mo ng tatay ko? Simula ng pinakasalang ka ni Papa, hindi na niya nabibigay ang kailangan ko bilang anak niya. Kaya si Lola ang tumulong sa akin para makatapos ako ng pag-aaral. Itong bahay na to, kinuha ni Papa ng hulugan at may ambag ako ron. Tama na. Ibabalik ko ang pera na ihulog mo sa bahay at lumayas na kayo ng lola mo. Lalaban pa sana siya ngunit pinigil siya ng kanyang lola. Para matapos ang gulo, nagpasya si Bella na umalis na lamang sa bahay ng kanyang ama. Nakiusap siya sa kanyang nobyo na makituloy muna sa inuupahan nitong apartment. Ang kapal naman ng mukha ng madrasta mo, Bella. Gigil na sabi ni Marlon matapos niyang nga ikwento rito ang nangyari. Kararating lang nila sa apartment nito. Ito ang 2 taon niyang nobyo na isang call center agent. Graduate ito ng nursing pero hindi pumasa sa board exam. Noon ko pa talaga gustong umalis sa bahay dahil stress lang ang aabutin ko kay Miranda. Anya nang makaluklok sa couch katabi ng kanyang lola. Pero maliit lang tong apartment ko at alam mo namang may kasama akong trabaho rito. Huwag ka mag-alala, maghahanap ka agad ako ng apartment na lilipatan namin ni Lola. Kahit sa sahig na lang kami matulog. Maluwag pa naman sa kwarto ko at sa sofa na lang ako. Kayo ng lola mo sa kama. Salamat, Marlon. Sige na, matulog ka muna. Puyat ka pa. Tumayo na siya at hinakot ang gamit nilang maglola sa kwarto ni Marlon. 2 araw ang hiningin day off ni Bella upang may pagkakataon siyang maghanap ng apartment. Pinutos na niya ang 10,000 apartment na maliit para makalipat na sila ng kanyang lola. May nahanap na po akong apartment, Lola.
Lilipat na tayo mamayang hapon. Sabi niya sa ginang nang makarating siya sa apartment ni Marlon. Mabuti naman, Apo. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nasaan po si Marlon? Pagkawan ay tanong niya. Nagulat siya nang hawakan siya ng ginang sa kanang braso at nagtungo sila sa munting kusina. Apo, nagdududa ako kay Marlon. Pabulong nitong sabi. Bakit ho? Kabadong tanong niya. Kanina may pumuntang babae rito at diretso ang pasok sa kwarto ni Marlon at nagulat siya nang makita ako. Ang sabi ni Marlon ay katrabaho niya yung babae. Umalis sila at may dadaluhan daw na birthday party ng katrabaho. Natigilan siya at bigla ring kinutuban. Iginiit niya na baka nga katrabaho lang ni Marlon ng babae. Kakausapin ko po si Marlon mamaya, Lola. Anya, inilapag niya sa lamesa ang nabili niyang ulam. Kain muna tayo, La. Pagkawan ay yaya niya. Pagsapit ng hapon ay inusig ni Bella si Marlon nang umuwing lasing. Sino ang babaeng pumunta raw rito kanina, sabi ni Lola Marlon? Usisa niya sa nobyo. Humiga sa couch ang lalaki. Si Hana. Katrabaho ko. Katrabaho mo? Bakit diretso daw ang pasok niya sa kwarto mo? Nagkamali lang siya ng pasok. Girlfriend yun ng roommate kong si Teo. Huwag ka nga magduda riyan, Bella. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo. Hindi na umimik ang lalaki kaya nagpaalam na siya. Lilipat na kami ni Lola ngayon sa apartment na napili ko. Text ko na lang sa iyo ang address. Anya pagkuwan. Sige, ihahatid ko na kayo. Wag na, nag-arkila na ako ng jeep. Ikaw ang bahala. Dumating na rin ang inarkila niyang jeep. Tinulungan pa sila ng driver na mahakot ang kaunti nilang gamit. Kaagad din naman silang umalis. Kinabukasan ay maagang pumasok sa ospital si Bella. Umaga na kasi ang duty niya. Bella, nire-request ka pala ng pasyente sa private ward 118. Sabi ng head nurse nang makarating siya sa nurse's station. Ho? Yung si Sir Lucius Sinclair po ba? Oo, hinanap ka niya kahapon at sabi ko yung day off mo. Puntahan mo na siya. Sige po. Nang makuha ang record ng mga pasyente ay nagtungo na siya sa ward 118. Pagdating sa silid ay nadatnan niya ang pasyente na nakaupo sa wheelchair na tulak ng assistant nito. Pabalik na sa kama ang mga ito. Kamusta po si Sir? Tanong niya sa assistant. Hindi pa rin siya makatayo at mamaya na ang simula ng physical therapy niya. Ani Roldan. You're back, Bella. Sabi naman ni Lucius, seryoso at diretso ang titig sa kanyang muka. Hello, sir. Hinahanap niyo raw po ako? Nakangiting bati niya at nilapitan ng pasyente. Hinihintay ka ni boss ng isang araw pa, Bella. May importante siyang sasabihin. Sabi naman ni Roldan. Ano po yun? Ginupo na siya ng kaba at ibinalik ang titig kay Lucius. I have a proposal for you, Bella. Ani Lucius. Ano pong proposal? I want you to be my private nurse. I'll offer you 10 million and you will get anything you want. Nawindang siya at ilang sandaling natulala. 10 million, sir? Yes. This offer is a one-time payment for your services and you will serve me until I fully recover. Actually, nagpagawa na ako ng kontra kay Roldan. Kinuha naman ni Roldan mula sa mesita ang papeles na nasa itim na folder at ibinigay sa kanya. Binuklat niya yon at taimtim na binasa ang nakasulat sa kontrata. Hindi nakalagay rito kung ilang taon ako magsisilbi sa inyo, sir. Anya. Yes, at hanggat hindi ako nakaka-recover, hindi ko pwedeng umalis sa poder ko. You will stay in my house with free meals and accommodation. Napalunok siya ng laway nang mabasa ang 10 million sa kontrata. What if wala pang kalahating taon magaling na kayo? Mababawasan ba ang 10 million? No, you can get the money as soon as you start working with me. Once umalis ka na hindi pa ako magaling, babayaran mo ang 5 milyon. Matabang siyang ngumiti. Dedicated naman po ako sa trabaho ko, sir. Pero kung maging private nurse mo ako, paano ang trabaho ko rito sa ospital? Matatanggal ako at mahirap na makabalik ulit dito. Nasasabik siya sa proposal ni Lucius dahil pagkakataon na niya yon upang makabili ng sariling lupa't bahay. Nagdo-donate ako ng 10 million yearly sa hospital na to at kaibigan ng daddy ko ang may-ari. Kung gusto mo magtrabaho ulit dito, ako ang bahalang kumausap sa may-ari. Pagkuha na isabi ni Lucius. Napabuntong hininga si Bella. Perfect timing talaga ang proposal ni Lucius bilang tugon sa pagdurusa nilang maglola. Magandang opportunity tong offer niyo, sir. Kailangan ko rin po talaga ng malaking pera. Wala na kasi kaming bahay ng lola ko.
Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Why? Usisa ng binata. Pinalayas na kami ng stepmother ko sa bahay at napilitan kaming umupan ng apartment kaya napagastos ako ng malaki. Kaninong bahay ba yung tinitirahan niyo dati? Nabili po yun ng yumao kong ama na hulugan. Kaso nang namatay siya, may malaking balanse pa at ang stepmother ko ang nagpatuloy. Pero nag-ambag din naman ako. Ayoko na rin ng gulo kaya kinuha ko na lang ang 50,000 na ambag ko. Nasaan na ba ang nanay mo? Matagal na po siyang patay. Ilang taon ka nung namatay ang nanay mo? 15 po ako. And how old are you now? 26 na ako ngayon, sir. 3 years ago nang namatay ang tatay ko dahil sa heart attack. So walang ari-ari ang iniwan ng nanay mo? Wala, kasi lumaki lang siya sa bahay ampunan. Ang tatay ko naman ay dating electrician at katrabaho niya ang stepmother ko. I see. So, are you interested in my proposal? Pagkawan ay tanong ni Lucius. Opo, interesado ako. Mabilis niyang turan. Then read the contract again before signing it. Binasa naman niya ulit ang kontrata. Pwede bang isama ko ang lolo ko sa bahay niyo, sir? Wala kasi siyang kasama. Kapag nakabili ako ng bahay, lilipat din siya at maghahanap ako ng makakasama niya. Pagbabaka sakali niya. No problem, Bella. Salamat po. Maya-maya ay pinirmahan din niya ang kontrata at ibinalik kay Roldan. Do you have an existing bank account, Nurse Bella? Tanong naman ni Roldan. Meron po. Give me the details of your bank account. Ide-deposit ko mamaya sa account mo ang 10 million. Talaga po? Nagagalak niyang saan? Yes. Ibig sabihin ba niya na pwede ko nang magamit ang pera? Oo naman, but spend it wisely. Payo ko rin sa'yo na wag mong ipagsasabi sa iba na may 10 million ka, maliban sa trusted person in your circle. Opo, wala akong ibang pagsasabihan maliban sa lola ko. Good, aalis na ako. Ikaw naman ang bahala sa boss ko. Nagpaalam na ako sa head nurse niyo na ikaw lang ang nurse ni Sir Lucius mula ngayon. It's for his safety also. Sige po. Bago umalis si Roldan ay pinagtulungan pa nila na maihiga sa kama ang pasyente. Nag-almusal na po ba kayo, sir? Tanong niya sa pasyente habang inaayos ang kumot nito. Not yet. Tipid nitong turan. Hintayin niyo na lang po ang rasyong pagkain. Kung ayaw niyo naman po ng food dito sa ospital, sabihin niyo lang po para bilhan ko kayo sa labas. Inayos din niya ang unan nito. Wala na itong swero kaya malayang nakagagalaw ang kamay nito. Are you married, Bella? Maya-maya ay tanong nito. Nasorpresa siya sa tanong nito. Single po ako pero may boyfriend. Anya. Is your boyfriend a nurse too? Graduate po siya ng nursing pero call center agent ang trabaho niya ngayon. Hindi pa kasi siya pumasa sa board exam. Is it okay with your boyfriend if you work as a private nurse? Natigilan siya nang maalala si Marlon. Hindi pwedeng hindi niya sabihin dito ang totoo at uusigin siya nito. Sasabihin ko rin sa kanya bagong trabaho ko. Hindi naman siguro siya magagalit, lalo't alam niya ang sitwasyon ko. Anya. Saka lang niya naisip na nitong mga nagdaang linggo ay hindi na siya nasusundo ni Marlon sa ospital. Night shift ang duty nito pero nasusundo naman siya nito noon. Kamusta naman ang relasyon niyo ng boyfriend mo, Bella? Pagkawan ay usisan ng binata. Napabuga siya ng hangin. Okay lang naman kami, sir. Busy rin siya sa trabaho kaya siguro hindi niya ako nasusundo minsan. Anya. If you're busy, sometimes you don't notice some changes in your surroundings, including those people around you. At magugulat ka na lang disconnected ka na sa mga taong yun. Minsan din ay hindi mo namamalayan na may nagtatraidor na behind your back. And the most painful part is that the one who is closest to you will hurt you the most. Take a break and check those people who are close to you to see if they are still on your side. Natigilan siya at napatitig sa gwapong mukha ng pasyente. Bigla siyang nilamon ng kaba nang maalala ang sinabi ng kanyang lola tungkol kay Marlon. Naisip din niya ang kanyang madrasta na may balak na palang palayasin siya. Tama ka, sir. Sa sobrang busy ko sa trabaho ay hindi ko namamalayan na may ginagawa na pala ang stepmother ko para mapalayas ako. Biglang homeless tuloy ako. If you need an urgent house and lot to buy, I have a friend who owns a real estate company. You can avail the property with a discount. Wow! Thank you, sir. Just call me Lucius, please. Malapad siyang umiti. Sige, pero kailan naman daw po kayo makakauwi? Sabi ng doktor, pagkatapos ng unang physical therapy ko mamaya, pwede na ako makauwi bukas. Kung uuwi na kayo bukas, dapat ba isasama na ako sa inyo? Of course.
Roldan will help you move into my house. Pero may ilang gamit ako. Pwede ko bandalhin ang mga yun sa bahay niyo, pati po kay Lola? No problem. I have vacant rooms in my house. You and your grandmother can use them. I don't have a stay-in housemaid. Kaya ko rin po ang gawaing bahay. Kapag hindi busy ay kami na ni Lola maglilinis sa bahay mo. No need. I have an on-call cleaner. What about your food? Marunong rin ako magluto. I can cook for myself, Bella. Kaso hindi ko pa makalakad. Hayaan niyo na ako magluto. Si Lola masarap din po magluto yun. Okay. Maya-maya ay dumating ang hospital meals ng pasyente, pero hindi nagustuhan ni Lucius kaya bumili siya ng gusto nitong ulam sa restaurant. May guard na naman sa labas ng pinto nito kaya safe na ito. Pagbalik niya sa ward ni Lucius ay nadatnan niya ito na nakaupo na sa kama. May kausap ito sa cellphone. Nag-breakfast ka na ba, Bella? Tanong nito pagkatapos nito sa kausap. Tapos na, kumain ako bago umalis na bahay. Anya, inilipat niya sa serving tray ang nabiling pagkain na nasa transparent food container. Kaya naman itong kumain mag-isa kaya ipinatong lang niya sa mga hita nito ang tray ng pagkain. Bakit pala wala kang relatives na bumibisita sa'yo, Lucius? Nasaan pala ang parents mo? O sisa niya habang nagliligpit ng kalat sa mesita. My dad died 3 years ago, and my mom is in jail. Nito. Manghang napatitig siya dito. Bakit nakakulong ang mami mo? She poisoned my dad. Nagimbal siya. It makes sense kung bakit nag-share na makahulugang hugot kanina ang binata. Masalimuot pala ang kwento nito. Pwede bang malaman kung bakit yun ginawa ng mami mo sa daddy mo? Hindi nakaimbik ang binata at nagsimulang sumubo ng pagkain. Sorry, wag mo na lang akong sagutin, baka masira ang appetite mo. Bawi niya. It's okay, I'll tell you the story later. Nito. Sige, lalabas muna ako at titingnan ko kung dumating na ang therapist mo. Tumango lang ang binata. Pagkawan ay lumabas siya ng silid. Tamang-tama na nasa lubong niya sa hallway ang lalaking physical therapist. Hi, Bella. Nakangiting bati ni June, ang therapist. Hi, Doc. Hahanapin pa lang sana kita. Nakangiti rin niyang turan. Kamusta na si Sir Lucius? Ayun, nag-aalmusal. Anong oras ba ang session niya sa inyo? Mamayang 9 pa naman. Dalhin mo siya mamaya sa Physical Medicine and Rehabilitation Department. May naunang pasyente kaya asikasuhin ko muna. Sige po, may 2 oras pa naman. Bumalik din siya kaagad sa ward ni Lucius. Tamang-tamang pagdating niya ay pilit inaabot ng binata ang bote ng mineral water na nasa mesita. Inunahan na niya ito sa pagkuha ng tubig, ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay. Don't push yourself, sir. Baka magkamali ka. Anya, ngunit hindi maawat ang pagsikto ng kanyang puso, lalo nang magkatitigan sila ng binata. I'm not totally disabled, Bella. I have lived alone without anyone around me for years. Seryosong sabi nito. Sandali siyang natigilan nang maramdaman ang pagdiin ng kamay nito sa kanyang kamay. Kalaunan ay tumawa rin siya para madistract ang kanyang sarili. Alam ko pero hindi sa lahat ng oras ay kakayanin mong mag-isa. I would rather live alone than be surrounded by fake and traitorous people. Napangiti siya. Pansin ko mahilig kang humugot, sir. Humugot? Nangunot ang noon nito. Kuan yung pagsasalita ng may malalim na kahulugan o patama ba? Binawi rin nito ang kamay at umupo ng maayos. I just love saying words where I can express my thoughts and hidden emotions. Is there something wrong with it? Mahina siyang tumawa. Wala naman, naiintindihan ko na may mapait kang nakaraan. Pwede kang magkwento sa akin. Binuksan niya ang bote ng tubig at inabot sa pasyente. Kinuha naman nito ang tubig at marahang tinungga. I don't share my story with anyone I don't trust. Nito pagkatapos uminom. Sorry kung mausisa ako. It's okay. I trust you, Bella. Bahagyang napamulagat ang kanyang mga mata sa pagkawindang. You trust me? But I'm just a nurse who is assigned to you. Since you saved me from the killer, I know you're trustworthy. You know the risk of interrupting the fake nurse, but you didn't hesitate to stop him. I owe you my life, and money or thank you is not enough to repay you. Tipid siyang umiti. Trabaho kong alagaan at protektahan ng pasyente namin. Hindi mo kailangan tumanaw ng utang na loob, sir. But I mean it. You can ask me anything. I will try my best to answer it. So, pwede ko na bang malaman kung bakit nilaso ng mami mo ang dad mo? Umalon ang dibdib ng binata.
Tapos na itong kumain kaya kinuha niya ang tray ng pagkain sa mga hita nito. My mom lied to my dad. Pinaniwala niya si daddy na anak nila ang pinagbubuntis nito noon, which is ang half-brother ko. Itinuring siyang tunay na anak ni daddy. Dinala ang apelyido niya, pinaaral. Kung kailan binata ng kapatid ko, saka lang nalaman ni daddy na iba ang tatay ng kapatid ko. Pero American din, at pinsan pa niya. Panibulang kwento nito. American pala ang daddy mo, kaya pala Sinclair ang surname mo at mukha kang may lahi. Inilapag niya sa mesita ang tray ng pagkain. Yes, and my mom is a Filipina. Ang mommy mo palang nagkasala pero bakit nilason niya ang dad mo? Base sa investigasyon, hindi intensyon ni mommy na patayin si daddy. Gusto niya lang mawala sa wisyo si daddy at mapilit na pirmahan ng papeles to transfer the 50% shares of the company under her name. Kasi nag-divorce na sila at tinanggalan ni daddy ng mana si mommy. Pero maling gamot ang nailagay ni mommy sa wine at na-trigger ang sakit sa puso ni daddy. He died in cardiac arrest. Pero kahit hindi sadyang patayin ng mommy mo ang daddy mo, masama pa rin ang intensyon niya at labag yun sa batas. Yeah, and I never tolerated my mom. Ako mismo ang nagpakulong sa kanya. At ngayon, kami naman ng half-brother ko may problema. Pilit niyang kinukuha ang shares ni mommy sa kumpanya ng dad ko. Maybe he's the one who hired someone to kill me. At baka siya rin ang nagpasagasa sa akin. Ibig sabihin ay hindi aksidente na nabundol ka ng kotse? Of course not. Nasa gilid ako ng kalsada at maluwag pa ang space bago ang highway. Nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari at walang plate number ang sasakyang bumundol sa akin. Pero may ebidensya ka ba na half-brother mo ang salarin sa nangyari sa'yo? Sa ngayon ay wala pa, pero hindi ako titigil hanggat hindi napapanagot ang suspect. Malinaw ang intensyon ng suspect na gusto akong patayin. Siguro para malaya nilang makuha ang kumpanya ko. I'm the sole heir of my father's company now. And his relatives are eager to get it from me. Grabe, medyo may issue pala kayo ng agawan ng mana. Ano pala ang kumpanya mo? I have an international and local maritime company. Last year ko lang yun natutukan dahil nakafocus ako sa trabaho ko bilang kapitan ng barko. Mahabang panahon din kasi ang ginugol ko sa pag-aaral ng nautical science at naging kadete sa Marine Academy. Kaya hindi ako aware sa nangyayari sa pamilya ko for the past 6 years. Umuwi lang ako nung namatay si daddy. Napanganga siya sa pagkamangha. Hindi pala basta-basta ang propesyon ni Lucius at hindi rin nakapagtataka na basta lang ito nag-offer ng 10 million sa kanya. Ang yaman mo pala, kaya pala nawala sa sarili ang mami mo at naging desperada na makuha ang mana mula sa daddy mo. Anya ng mahimasmasan. Money can change people. I also use money to tease people and to know their true colors. Matabang siyang umiti. Uy, baka isipin mo na mukhang pera ako kasi tinanggap ko ang 10 million proposal mo kailangan ko lang talaga ng pera ngayon at matitirahan para kay Lola. Nangako kasi ako sa kanya na ako na bahala sa lahat. Napatitig ito sa kanya. Seryoso. I didn't think that, Bella. Hindi mo naman makukuha ng libre ang 10 million. Of course, you need to give me the best care that is worth the price I gave you. Oo nga pala. Huwag kang mag-alala, pagbubutihan ko pa ang trabaho ko. Tutulungan din kitang mabilis na makarecover. Pagsapit ng 9:00 ay inalalayan na ni Bella si Lucius paupo sa wheelchair nito. Hirap na hirap siyang ilipat ito sa wheelchair lalo't mabigat ito at matangkad. Tatawag na ba ako ng tulong? Nag-aalang ang saad niya nang kamuntik na mahulog sa sahig ang binata. No need. I can move my feet. Alalayan mo lang ako. Pigil nito at nagpumilit itayo ang sarili. Inakay na niya ito at isinampa sa kanyang balikat ang kanang braso nito. Napaupo nga niya ito sa wheelchair ngunit nahatak siya nito kaya napaluklok siya sa kandungan nito. Ay kabayang malaki! Tili niya ng aksidenteng maitukod niya ang kanang kamay sa ibaba ng puso ng binata at nakapa ang bumubukol sa loob ng pajama nito. Napapiksi ito at kamuntik na siyang malaglag sa sahig pero mabilis siya nitong niyakap. Sumubsob ang kanyang muka sa mukha nito at ang mga labi nila'y naglapat. Sorry, hindi ko sinasadya. Bulalas niya at dagling tumayo. Napadaing naman ng binata dahil nadiinan ng kamay niya ang hita nito. Mukhang lalala pang injury ko dahil sa'yo, Bella. Angal nito. Hindi ko sinasadyang mahawakan ng ano mo kasi nagulat ako. Natatarantang paliwanag niya. Nahawakan mo ang ano? Nagsalubong na ang makakapal nitong kilay. Kwan, ang ano, basta, halika na nga baka naghihintay na si Doc June.
Pumesto na lamang siya sa likuran ni Lucius at marahang itinulak ang wheelchair kung saan ito nakaupo. Saan tayo pupunta, Bella? Maya-maya ay tanong ni Lucius nang makalabas sila ng ward. Sa Physical Medicine and Rehabilitation Department, naroon ang therapist mo. Turan niya. Sasamahan mo pa rin ba ako ron? Oo naman. Hindi ba nag-request ka sa ospital na ako lang ang magiging nurse mo? Kaya ikaw lang din ang pagsisilbihan ko simula ngayon. Hindi ka pa nag-resign? Oo nga pala. Pupunta ako sa HR office mamaya. Don't worry. I already informed the hospital owner about your resignation. Salamat. Last day of duty ko na pala ito rito sa ospital. Bukas ay sasama na ako sa'yo. Kailangan ko na palang magpaalam sa mga kasama ko mamaya. Pagdating sa rehabilitation department ay sinalubong na sila ni June. Ito na ang umalalay kay Lucius para masimulan ng therapy. Pagkatapos ng therapy ni Lucius ay bumalik din sila sa ward. Nagugutom ka ba, Lucius? Tanong niya habang inaalalayan pahiga ng kama ang pasyente. No, I just want to rest. Matulog ka kaya muna. Lunch break na. Bibili muna ako ng food. You should go. Sige, babalik din ako kaagad. Tumango lang ito. Lumabas siya ng silid pero kinausap muna niya ang gwardyang nakabantay sa labas ng ward ni Lucius. Huwag kayong magpapasok ng outsider sa ward Kilala niyo naman si Sir Roldan. Siya lang at ako ang pwedeng pumasok dyan. Sabi niya sa dalawang lalaki. Yes, ma'am. Panabay na sagot ng mga ito. Tuluyan naman siyang umalis at kinuha ang wallet niya sa locker. Hindi na siya lumayo dahil may nabibili namang pagkain sa kantin. Siya lang naman ang kakain. Pabalik na siya sa ward ni Lucius nang mapansin niya ang magandang babaeng kausap ng mga gwardya, nakikipagtalo. I'm Lucius' fiancé. Let me in. Pilit ng babae pero hinarang pa rin ng dalawang lalaki. Si Sir Roldan lang po ang pinahihintulutan ni Sir Lucius na bumisita sa kanya. Sabi ng isang lalaki. Tuluyan nang lumapit si Bella sa mga ito at nabaling sa kanya ang atensyon ng babae. Nakasuot ito ng maikling silver dress at 3-inch heel sandals. Pareho pa sila na hanggang balikat ang buhok na tuwid. Ma'am, may kailangan po ba kayo sa pasyente? Tanong niya. Sinuyod siya nito ng tingin. Ikaw bang nurse na na-assign sa fiancé ko? Nakatikwas ang isang kilay na tanong nito. Opo. Then let me in. I need to talk to my fiancé. Sasamahan ko po kayo sa loob, pero kung tulog ang pasyente, hindi kayo pwedeng tumambay doon. Fine. Pagkawan ay binuksan na niya ang pinto at naunang pumasok. Sumunod naman ng babae. Sorry, tulog pa ang pasyente. Mahina niyang sabi nang mapansing nakapikit si Lucius. I brought him lunch. Anito. Iwan niyo na lang po rito ang food. Ibinigay naman ito sa kanya ang itim na paper bag. Hayaan mo muna ako malapitan ng fiancé ko. Anito. Tumango siya pero sinundan ng tingin ng babae na lumapit kay Lucius. Hindi po nito sa ulo ang binata at ginawaran ng halik sa noo. I'm sorry, sweetheart. I'm busy at work. Don't worry, babawi ako once natapos ang project ko sa talent agency. Sabi nito. Maya-maya ay umalis din ang babae at hindi na siya kinibo. Saka lamang lumapit si Bella kay Lucius at tiniyak kung tulog ba talaga to. Ngunit habang tinititigan niya ang gwapo nitong muka, ay bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso. Umayos ka, Bella. May boyfriend ka na at may fiancé si Lucius. Saway niya sa sarili. Lalayo na sana siya, ngunit may pumigil sa kanyang kanang braso. Don't leave, Bella. Sabi ni Lucius pero nakapikit. Hindi ako aalis. Anya. Tuluyan itong nagmulat ng mga mata. Hindi nga ito tulog. Teka, hindi ka tulog? Gilalas niyang untag. Nakaidlip lang ako and I heard some noise. Dumating kasi ang fiancé mo at nagdala ng lunch mo. Kumain ka na rin. Bakit mo tinanggap ang pagkain mula kay Kathy? Bahagya itong umupo. Bakit hindi ko tatanggapin? Fiancé mo raw siya. Ex-fiancé. Pagtatama nito. Ha? Sabi ng babae ay fiancé mo siya. Hinalikan ka pa nga niya sa noo. I don't like her. Hindi ko kakainin ng pagkain dala ni Kathy. Di ako na lang ang kakain. May binili naman akong food. Yun na lang ang sayo. No, itapon mo ang pagkain. Ano? Bakit? Just do what I said, Bella. It's for our safety. I never trust Kathy. Galit na ang binata kaya sumunod na lamang siya. Curious tuloy siya kung bakit galit ito kay Kathy, pero hindi na siya nagtanong. Kinabukasan ng umaga ay inasikaso na ni Bella ang kailangan ni Lucius para makauwi na ito. Bayad na rin ang hospital bills nito. Sasama na ba talaga ako sa'yo ngayon, Lucius?
Tanong niya sa binata nang palabas na sila ng ward. Tulak-tulak niya ito habang nakaupo sa wheelchair. Nakasunod naman sa kanila si Roldan bitbit ang bag ng amo. Of course, tura ng binata. Kaso hindi pa ako nakapag-impake ng gamit. Tumawag na ako sa lola ko at sinabing lilipat kami ng bahay. Nagpaalam na rin ako sa boyfriend ko. Speaking of Marlon, bigla itong sumulpot sa entrance ng ospital. Nagpaalam siya saglit kay Lucius at nilapitan ng kanyang nobyo. Marlon, bakit nandito ka? Takang tanong niya. Nagulat pa ito at naging uneasy. May hinatid lang akong katrabaho rito na nahilo. Anito, nabasa mo ba ang chat ko kagabi? Oo, sorry, busy ako at nakalimutan ko na mag-reply sa'yo. May bago akong trabaho at stay-in ako sa bahay ng pasyente. Isasama ko rin doon si Lola, pumayag naman ang boss ko. Mabuti, hindi ka nauupa. Pansin niya na hindi ito mapakali at hindi siya matitigan sa mga mata. Naghihintay na si Lucius kaya nagpaalam na siya kay Marlon. Umalis na rin ito. Sino yun, Bella? Boyfriend mo? Tanong ni Lucius nang balikan niya. Oo, malamig niyang tugon. Nabuhay na naman kasi ang pagdududa niya kay Marlon. I don't see a romantic connection between you two. Nagulat siya sa sinabi nito. Obvious na nga ata na wala ng spark ang relasyon nila ni Marlon. Aminado ako na ramdam ko ang panlalamig sa akin ng boyfriend ko simula nang naging call center agent siya at naging regular ako sa ospital. Halos wala na kasi kaming oras para sa isa't isa. Let's talk about it later. Time to go home. Itinulak naman niya ulit ito hanggang sa makalabas sila ng ospital. Namangha siya nang makarating sila sa magarang sasakyan ni Lucius. Isa yung limousine. May driver ito at bodyguards. Pwede ba akong umuwi muna para may ihanda ko mga gamit namin ng lola ko, Lucius? Tanong niya nang lula na sila ng maluwag na backseat ng kotse. Sasamahan ka ng driver ko mamaya para mahakot ang gamit mo. Sabi nito, nakaupo pa rin ito sa wheelchair at nagkasya naman sa loob. Binuhat lang ito ng mga bodyguard. Sige, ihahatid muna pala kita sa bahay mo. Umusad na rin ang sasakyan. What's your boyfriend's name, Bella? Maya-maya ay tanong ni Lucius. Marlon Madrigal. Tura niya at napatitig sa seryosong mukha ng binata. Magkatapat lang sila nito. Paano kayo nagkakilala? Schoolmate ko siya nung college, pero graduate na kami pareho nang niligawan niya ako. Paano mo siya nagustuhan? Sandali siyang natigilan at naisip kung bakit niya nagustuhan si Marlon. First boyfriend ko si Marlon at naging kaibigan ko siya. Nagustuhan ko siya dahil siya ang nakarami ko sa panahong malungkot ako at problemado sa pamilya. Meaning you're just dependent on his care before and loving him is your way of paying him back? Hindi rin siya sigurado sa kanyang sarili kung anong klaseng pagmamahal ba ang nararamdaman niya kay Marlon. Pero tama si Lucius, naging dependent siya kay Marlon. Siguro nga tama ka kasi natatakot ako na baka kapag nawala si Marlon ay wala nang magko-comfort sa akin. Pero nitong mga nagdaang linggo, hindi ko na maramdaman yung comfort na yun. Bihira na siyang mag-chat sa akin. Hindi na rin kami masyadong nagkikita. Anya paggawan. Maybe there's no true love between you and him at all. May konting inis siyang nararamdaman. How can you say that if you have never been in love with the opposite sex? Usig niya rito. No experience doesn't mean I didn't know how love works. I'm a fan of romance novels, and I write my own story. Nawindang siya at biglang nasabik. Talaga? That's weird for a man like you. Am I too unpredictable, Bella? Tumikwas ang isang kilay nito. Tumawa siya ng pagak. I mean, wala sa katangian mo ang pagiging manunulat. Writing stories is my passion and an escape from reality. Sa pagsusulat lang ako nakakapaglabas ng mga emosyong hindi ko kayang ipakita sa ibang tao. I see. Kaya pala may mga hugot ang ibang sinasabi mo. It makes sense now. I'm impressed. Hindi na kumibo ang binata. Nasa Makati City lang din ang bahay ni Lucius, kaya umabot ng 1 oras ang biyahe nila kahit traffic. Nasa kilalang subdivision ang bahay nito at bungalow. Ang laki ng bahay mo, sir, at ang ganda. Namamangha niyang wika nang makahinto ang kotse sa malawak na parking area ng property. It's my newly built house, sabi nito. Nasaan pala ang family house niyo? Nasa Pasay City, malapit sa maritime company ko. Bakit dito ka tumira? I'm staying here every weekends, pero dahil hindi pa ako makakabalik sa regular office work, dito muna ako mananatili hanggang sa tuluyan ako makarecover. Ang mamahal ng house and lot dito, may alam ka bang mas mura? Doon sa sinabi kong kilala ko na may-ari ng real estate company.
Pahahanapan kita ng mas mura, pero sa 10 million makakabili ka na ng property rito. Hanggang 3 million lang ang budget ko sa bahay. May paglalaanan ako ng mas malaking pera. You're practical, huh? Malapad siyang umiti. Binuksan na niya ang pinto ng kotse at hinayaan ng bodyguard na umalalay kay Lucius pababa. Sumunod siya kay Roldan na siyang nagbukas ng main door ng bahay. Dito ka rin ba nakatira, Sir Roldan? Tanong niya sa lalaki. No, may condo unit ako malapit sa kumpanya ni boss. Nito. Mag-isa lang pala rito si Lucius? Yes, but since you're here, he will never be alone anymore. Napangiti siya. Talagang buo ang tiwala sa akin ni Lucius Magaling mangilatis ng tao si boss at halatang nagustuhan ka niya sa unang kita pa lang niya sa'yo. Nagustuhan? Amused niyang untag. Yes, dahil sa mga nangyari sa pamilya ni boss, sobrang hirap makuha ang tiwala niya. Hindi rin siya pala salita, bihira nga kami magkwentuhan Pero nagulat ako nung naabutan ko kayo sa ward niya na nagkakwentuhan. Nako, madaldal lang ako kaya siguro siya nawiling makipag-usap. O di kaya napilitan na lang akong kausapin dahil kami lang naman lagi ang magkasama. That's another weird thing that happens to Lucius, Bella. Boss hates talkative people. Ay, ganun? Dapat pala hindi ako masyadong maingay. That's okay. Mukhang nasasanay na rin naman sa'yo si boss. Nasasanay? Sinulipan siya ni Roldan at pasimpleng kumindat. He's really into you, Bella. You must be proud. Nitong nakangiti. Hindi na siya nakaimik nang mapansing pumasok na rin si Lucius na nakaupo sa wheelchair na tulak ng lalaking bodyguard nito. Pagsapit ng gabi ay nagpasama si Bella sa driver ni Lucius pauwi sa inuupahan nilang apartment. Naghihintay na sa salas ang kanyang lola pagdating niya. Aalis na ba tayo ngayon, Apo? Tanong ni Lola Milagros. Opo, Lola, maghahakot na tayo ng gamit. May isang bodyguard silang kasama at tumulong sa paghahakot ng gamit. Naimpake na rin pala ng ginang ang mga damit niya. Nakausap ko na kanina ang landlord at ibinigay na niya ang deposit mong pera pati ang 1 month advance, Apo. Ani Lola Milagros nang lula na sila ng kotse. Mabuti naman po, ilang araw pa lang naman nating nagamit ang apartment. Magkano naman ang upa sa bahay ng pasyente mo, Apo? Wala pong upa, Lola. Libre tayong titira sa bahay ng pasyente ko. Talaga? Abay, ang bait naman niya. Pero totoo bang 10 milyon ang bayad niya sa serbisyo mo? Opo, kaya pagsisilbihan ko ng maayos si boss. Tutulong ako para alagaan ng pasyente mo, Bella. Ipagluluto ko siya ng masustansyang ulam. Napangiti siya at niyakap ang matanda. Pagdating sa bahay ni Lucius ay nakaabang na pala ang binata sa salas. Naroon na ulit si Roldan at naghatid lang ng pagkain. We should eat first, Bella. Mamaya na kayo mag-ayos ng gamit ng lola mo. Sabi ni Lucius. Sige, may dala rin kaming ulam na luto ni Lola Milagros. Anya, isinama ang kanyang lola palapit sa binatang nakaupo sa wheelchair. Magandang gabi, sir. Bati na kanyang lola. Sa inyo rin po, Lola. I'm happy to have you in my house. Nakangiting ganti naman ng binata. Namangha si Bella sa nasaksihan dahil hindi pilit ang ngiti ni Lucius. Bihira itong umiti, 1 beses noong kakwentuhan niya ito sa ospital. Ihahanda ko muna ang pagkain natin. Pagkuha na ipaalam niya. Dinala niya sa malawak na dining area ang mga pagkain kasama ang baon nilang ulam. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang naghapunan. Sa loob ng mahigit 1 linggong pagsisilbi ni Bella kay Lucius, ay unti-unting nagbabago ang personality ng binata. Mas madalas na itong umiti, pero madalas ding may awkward moments sa pagitan nila. Bella, where are you? Tawag ni Lucius. Mula kusina ay napatakbo ang dalaga patungong kwarto ng binata. 8:00 na ng umaga at kagigising lang nito. Mabuti gising ka na, Lucius. May schedule ka for therapy mamayang 10. Anya nang makapasok sa silid ng binata. Nakaupo lang ito sa kama. Bakit hindi mo ako ginising? Malilate na tayo. Anito. Late ka na nakatulog kagabi kaya naisip kong hayaan kang matulog pa. Samahan mo na ako sa banyo. Maliligo ako. Nilapitan naman niya ito at inalalayan patayo. Naihahakbang na nito ang kanang paa ngunit hindi pa kayang tumayo at maglakad ng mag-isa. May saklay pa ito. Natawagan ko na si Doc June at sabi ko'y malilate tayo. Anya habang papasok sila ng banyo. Wala ka bang alam na basic physical therapy? Ang lola mo magaling manghilot. Nawala ang sakit sa likod ko matapos niyang hilutin. Anito. Pinaupo na niya ito sa silyang nasa ilalim ng shower. Hindi
Si Lola kasi nag-aral ng basic massage at talagang nagmamasahe siya. Sabi niya. Hinubaran niya ng damit ang binata at brief lang nito ang itinira. Napapikit siya nang maalala ng minsang pinaliguan niya ito at nakita niya ang hindi dapat nakita. Bakit ka nakapikit, Bella? Tanong nito. Kuwan kasi nakahubad ka. Balis ang turan niya. Araw-araw mo ako nakikitang nakahubad at huwag kang magkunwari na hindi nakita lahat sa akin. Bigla siyang kinilabutan. Aksidente lang yung nakita ko ang mo kasi akala ko hindi ka naghubad ng brief. Ang tagal mo ng nurse, hindi ka pa ba nasanay sa mga nakikita mo sa pasyente? Unconscious naman yung mga pasyenteng nakikitaan ko ng private part, no? Don't worry, kahit gising ako, hindi basta nanunuklaw ang alaga ko. Unless you touch it. Sige na, paliguan mo na ako. Patago siyang umiti. Pag-uwan ay binuksan na niya ang shower at diretso ang patak ng tubig sa ulo at katawan ni Lucius. Kinuha rin niya ang liquid soap at pinatakan ng kanyang palad. Kaya mo namang sabunin ang katawan mo eh. Itong likod mo na lang ang sasabunin ko. Anya, pinatakan niya ng sabon ang dibdib ng binata nang ma-off ang shower. Bakit nung unang paligo mo sa akin ay hindi ka naiilang, Bella? Ngayon tumatagal ay tila umiilag ka na. May problema ba? Usig nito. Napalunok siya ng laway. Kasi natrauma ako nung nakaraan na nahawakan ko pa ang mo. Na-trauma? What makes you traumatized then? Tumawa siya nang maalala ang halimaw na alaga ng kanyang amo. Nahihiya lamang siyang sabihin dito ang totoo at aminado siya na nahuhulog na ang loob niya rito. Napakabait kasi nito sa kanilang maglola. Wag mo nang alamin, sir. Bilisan na lang natin, baka hindi natin maabutan ng therapist mo. Sabi na lamang niya. Hindi na umimik ang binata. Pagkatapos maligo ay si Lucius na mismo ang nagtuyo sa katawan nito gamit ang tuwalya. Kaya naman itong magsuot ng brief na nakaupo. Ihahanda ko ng almusal mo, sir. Hintayin mo na lang ako rito. Anya nang mabihisan ng puting polo ang binata at itim na jogging pants. Tumakbo siya palabas ng silid at nagtungong kusina. Saktong tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa lamesa. Hindi niya naabutan ng tawag ni Marlon. Kanina pa may tumatawag sa cellphone mo, apo. Ani Lola Milagros na pumasok ng kusina. Si Marlon po ang tumawag, la. Ang tagal ding walang paramdam niyang nobyo mo, ah. Nagatungan ang kanyang kaba nang mabasa ang chat ni Marlon. Maiksi lang ang mensahe nito pero mapanakit. Nakikipaghiwalay ng kanyang nobyo. Bakit, apo? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola. Lola, pwede po bang kayo na muna maghatid ng almusal ni Lucius sa kwarto niya? Sige. Inasikaso naman nito ang almusal ng binata. Nanlulumong lumuklok siya sa silya at tinawagan si Marlon. Nang sumagot ito ay nagtungo siya sa laundry room. Marlon, ano ba ang problema mo? Ang tagal mong walang paramdam tapos bigla ka makikipaghiwalay? Palatak niya. Bella, hindi ka pa ba nagsasawa sa boring nating relasyon? Ani Marlon buhat sa kabilang linya. Boring? O baka talagang matagal mo na akong pinagpalit? Alam mo naman siguro kung anong kulang sa atin, Bella. Ni hindi ko mahingi ang isang araw mo para magbonding tayo. Kung magkasama naman tayo, pagod ka, tinutulugan mo pa ako. Uminit na ang kanyang bumbunan. Diretsahin mo na lang ako. May mahal ka na bang iba? Usig niya. Oo, at inaamin ko na hindi talaga kita minahal. I just care for you as a friend. Nakukulangan ako sa effort mo para mahalin kita. Sorry, we both deserve someone. Yung totoong magmamahal sa atin at... Hindi na niya pinatapos ang pagsasalita ni Marlon at sa inis ay minura niya ito. Salamat na lang sa lahat. Sige, malaya ka na. Gigil niyang usal at pinutol na ang tawag. Ngunit maya-maya rin ay napaluha siya dahil sa sama ng loob. Pilit na tinatago ni Bella ang kabiguan sa tuwing kasama niya si Lucius. Hindi pa siya handang magkwento rito kaya umiiwas siyang kausapin to. 3 araw na umaalis ng bahay ang binata kasama siya dahil may inaasikaso sa opisina. Are you okay, Bella? Tanong ni Lucius nang lula na sila ng kotse pa uwi. Magkatabi sila nito sa backseat. Kagagaling lang nila sa opisina nito at dumalo sa meeting. Medyo, tipid niyang sagot. Maya-maya ay kumistot siya nang bigla nitong ginagap ang kanyang kamay. Napatitig siya sa mga mata nito. Is it because of your ex-boyfriend? Anito. Paano mo nalaman? Sinabi ni Lola Milagros sa akin na break na kayo ng boyfriend mo. Kaya ka sobrang tahimik itong nagdaang araw dahil broken-hearted ka. Bumuntong hininga siya. Paraan ko lang to para mag-move on. Pero okay na ako.
Matagal na rin ako nagdududa sa ex-boyfriend ko kaya hindi na masyadong masakit. Forget him. You deserve someone better than him. And about the comfort, pwede mo namang maranasan yun sa ibang tao. Like your grandmother. Tumawa siya ng pagak. Ang totoo, matagal na nawala yung comfort na natagpuan ko kay Marlon. Siguro nga kasi pareho na kaming busy at lumakas na rin ang coping mechanism ko sa stress. I'm a strong woman now. Good for you. But if you don't mind, you can tell everything to me. I'm willing to listen and comfort you. Mataman siyang tumitig sa gwapong mukha ng binata at ramdam niya ang banayad na pagpisil nito sa kanyang palad. Teka, nakita ko ang fiancé mo kanina sa kumpanya mo. Anya nang maalala si Cathy. Please stop calling her my fiancé. I already canceled our engagement. Iritableng sabi nito. Pero yun ang pakilala ni Cathy kahit kanino. Napailing ang binata. I told you, ex-fiancé. Naging fiancé ko lang si Cathy dahil sa business deal ni Daddy sa tatay niya, na isa sa dating business partner namin. Pumayag lang ako sa kasal dahil kay Daddy. Pero last year, natuklasan ko na may relasyon si Cathy at half-brother ko. Ano? Bakit ina-assume pa rin niya na fiancé mo siya? Dahil ayaw niyang mapahiya at hindi pa alam ng Daddy niya na hindi matutuloy ang kasal namin. Pero napaterminate ko ng partnership contract namin sa Daddy ni Cathy. And Roldan will tell him the reason. Bahala na silang mag-ama na mag-usap. Isa rin si Cathy sa pinaiimbestigahan ko na posibleng sangkot sa planong pagpapatay sa akin. Kaya hindi ko tinatanggap ng kahit na anong bagay na binibigay niya sa akin. I see. May ideya na ba kayo kung sino ang gustong magpapatay sa'yo? Marami kaming binabantayang tao na posibleng isa sa mga suspect. Ang ganitong krimen ay hindi magagawa ng isang tao lang. Bibisitahin ko rin si Mami sa kulungan bukas para makausap. Oo nga pala, nakakulong ang mami mo. Hindi mo ba siya nami-miss, Lucius? Of course I miss her. But her situation is just the result of her recklessness. Mahal ko si Mami pero hindi ko siya kayang konsintihin. I put her in jail to make her realize her mistake. Natigilan siya nang bitiwan ni Lucius ang kanyang kamay pero inakbayan naman siya. Palagay ito sa ginagawa na para bang walang mali siya. Ang bigat ng braso mo, sir. Angal niya sabay alis ng braso nito mula sa kanyang balikat. Natitigan pa siya nito at hinawakan ulit ang kanyang kamay. Iiwas pa sana siya ngunit biglang umapak sa preno ang driver at nasubsob siya sa binata. Aksidente pang naghinang ang kanilang mga labi. Napayaka pa siya dito. This scene is cliché but I like it. Bulong nito nang bahagyang magkalayo ang kanilang mga labi. Sorry, bigla kasing huminto ang kotse at naudlot ang paliwanag niya nang sadyang hinalikan siya ni Lucius sa mga labi. Ganoon naman ang pagtahip ng kanyang dibdib dahil sa naguhuramentado niyang puso. Sa halip na pigilan ang binata ay tila may sariling buhay ang kanyang mga labi at kusang kumilos. Tumigil lang sila nang tumunog ang cellphone ni Lucius na nasa bulsa ng pants nito. Anong balita, Roldan? Sabi nito sa caller nang masagot ang tawag. Umayos naman ng upo si Bella ngunit ayaw na paawat ng kanyang puso sa pagwawala. Senyalis na ngayon na umiibig na rin siya sa kanyang amo. Sa city jail muna tayo, Aaron. Maya-maya ay utos ni Lucius sa driver. Yes, sir. Tura naman ng driver. Pupuntahan ba natin ang mami mo, Lucius? Tanong ni Bella, madistract lang ang sarili. Yes. Sinabi kasi ni Roldan na kilala ni Mami ang taong matagal nang nagbabalak na pabagsakin ako. Nito. Hindi naman siguro kasama ang mami mo sa planong pagpatay sa'yo, no? No. Mom can't do that to me. Mahal ako nun. Pagdating sa city jail ay kaagad silang pumasok. Isinakay na nila sa wheelchair si Lucius upang hindi ito mahirapan. Hirap pa rin kasi itong maglakad. Ilang minuto silang naghintay sa visiting area ng bilangguan bago pinalabas ng pulis ang mommy ni Lucius. Lucius, anak. Sambit na sambit ng ginang at patakbong sumugod sa binata. Saglit na nagyakap ang mag-ina. Kumusta ka, Mom? Ani Lucius. Heto, miss na kita. Akala ko hindi mo na ako bibisitahin pa. Nalaman ko mula kay Roldan na nadisgrasya ka at nakoma. Lumuluhang wika ng ginang. Hindi aksidente ang nangyari sa akin, Mom. Oo, sinabi ni Roldan at alam ko kung sinong may pakana nito. Nabaling kay Bella ang atensyon ng ginang. Sino pala ang kasama mo, anak? Pagkuwan ay tanong nito. Lumapit naman ang dalaga sa mag-ina. Kamusta po, ma'am? Casual niyang bati. I'm fine. Ikaw ba ang caregiver ni Lucius? Opo. She's not just my caregiver, Mom.
She's Bella, my girlfriend. Mabilis na pagtatama naman ni Lucius na ikinawindang ng dalaga. Girlfriend? Nalaki ang mga mata ng ina nito. Bella, she's my mom, Riza. Pagkuwan ay pakilala ni Lucius sa ina nito. Ikinagagala ko po kayong makilala, tita. Balisang sabi niya dahil hindi siya makaget over sa sinabi ni Lucius. Paano si Kathy? Hindi pati kakasal na kayo, anak? Ani Riza. Nag-cancel na ako ng kontrata sa kumpanya ni Kathy at walang kasal na magaganap. Bakit? Kathy and Leonard had a secret affair. Ang half-brother mo? Yes, at para matuldukan ng issue sa kasal, kailangan kong ipakita sa shareholders na may matibay akong dahilan sa pag-cancel ng kasal. I have evidence of Kathy and Leonard's betrayal. But to save my position as the sole heir, I need to get married as soon as possible. Do you mean pakakasalan mo na si Bella? Yes, Mom, and I won't ask your permission. I will marry her even though you disagree. She's a good person though. Iniligtas niya ako sa ospital nung may gustong lumason sa akin. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Natigalgal ang dalaga sa walang pakundangang desisyon ni Lucius. Iginiit niya na nagsisinungaling lang ito para depensahan ng sarili. Hindi ako makikialam sa desisyon mo, anak. You deserve to be happy. At ramdam ko na mabuting tao si Bella dahil nagtiwala ka sa kanya. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Sasabihin ko kung sino ang taong gusto kang pabagsakin. Ani Riza at muling yumakap kay Lucius at bumulong. Maya-maya ay umigting ang panga ni Lucius sa gigil. I knew it. Ako nang bahala sa taong yun. Thanks, Mom. Anito pagkuwan. Mag-ingat ka lang, anak. Protektahan mo rin si Bella, baka madamay siya sa gulo. I will. Maikli lang ang oras na ibinigay sa kanya ng pulis kaya hindi sila nagtagal. Nagpaalam din sila sa ginang. Wala namang imik si Bella hanggang sa makasakay sila ng kotse. Pinaprocess pa kasi niyang kanyang utak sa mga sinabi kanina ni Lucius. Okay ka lang ba, Bella? Tanong ng binata at banayad ni pinisilang kanyang balikat. Napakislot siya at natitigan to. Seryoso ka ba sa mga sinabi mo kanina sa mommy mo, Lucius? Usig niya. Yes, and I hope you won't get mad at me. Hindi ako galit pero hindi biro na ipagkalat mo na girlfriend mo ko. Baka maniwala ang mga tao. No problem. Pwede naman natin totohanin ang sinabi ko, Bella. Ngumiti pa ito. Kinakabahan man ay aminado siya na masaya siyang isipin na boyfriend niya si Lucius. Pero masyadong mabilis at hindi madaling manindigan sa isang relasyon, Lucius. Hinawakan na nito ang kanyang mga kamay at pinagkatitigan siya sa mga mata. Bella, alam ko nagre-recover ka pa lang sa ex mo. Pero hindi mo naman kailangan manindigan agad. I know love takes time to develop, and I won't pressure you. Let's work together to feel more comfortable with each other. Naintindihan ko, at hindi ako magrereklamo kasi kung tutuusin ay kulang ang serbisyo ko sa'yo para sa 10 milyon. Kung kailangan mo talaga na magpanggap ako bilang girlfriend mo, payag ako. Since hindi ka patuluyang nakaka-recover sa injury, effective pa ang kontrata natin, at willing akong gawin anuman ang ipagawa mo sa akin. Para na rin masuklian ko ang kabaitan mo sa amin ni Lola. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. Bella, I'm not asking you to pretend to be my girlfriend. Anito. Ano? Matiim siyang nakipagtitigan dito. I really want you to be my girlfriend. For real. I'm taking it seriously. Natigalgal siya at hindi namatan siya ang kanyang emosyon. Naghahalo ang galak at kaba sa kanyang puso. Pwede bang bigyan mo pa ako ng oras na mag-isip? Nabibigla ako eh. Anya. Sure, take your time. Ngumiti ito at ginawaran ng halik ang likod ng kanyang kamay bago binitiwan. Nagatungan pa nga ang kabog sa kanyang dibdib. Kabog na may kasamang kilig. Maaaring ang matagal na niyang gusto si Lucius. Hindi lang makalaya dahil nakatali pa siya noon sa relasyon nila ni Marlon. Uuwi na ba tayo, Lucius? Nagugutom na ako. Anya paggawan. Yes, we will go home. Gutom na rin ako. Tura nito. Pagdating sa bahay ni Lucius ay sinalubong sila ni Lola Milagros. Tamang-tama ang dating niyo, apo. Katatapos ko lang magluto. Anito. Salamat, Lola. Ano naman ang niluto niyo? Anya. Tulak-tulak na niya ang wheelchair ni Lucius kung saan ito nakaluklok. Nagluto ako ng ginataang labong na may saluyot at hipon ng sahog. Anong labong, Lola? Tanong naman ni Lucius. Yung murang kawayan. Ano ba ang tawag doon sa English, Bella? Nabili ko yung sa palengke kanina.
Bamboo shoot, Paula. Anya. Alam ko na po yun. Nakapagluto na ng ganun si Mommy dati. Sabi ng binata. Dumiretso na sila sa hapag at inalalayan ang binata na makalapit sa upuan. Pagkuwan ay tinulungan niya ang kanyang lola sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Nasarapan sila pareho ni Lucius sa simpleng lutong bahay ni Lola Milagros. Isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin makapagpasya si Bella kung paninindigan ng gusto ni Lucius na maging girlfriend nito. Lunes ng umaga ay inalalayan niya ulit ang binata habang naliligo. Pansin ko ang seryoso mo nito mga nagdaang araw, Bella. May problema ka pa rin ba? Iniisip mo pa rin ba ang ex mo? Tanong ni Lucius habang nagsasabon ito ng katawan at nakaupo sa silyang may gulong. Nakatayo lamang siya sa likuran nito. Iniisip ko lang kung dapat ko bang bilhin yung house and lot na sinabi mo. Hindi ko pa nagagalaw ang 10 million na na-deposit ni Kuya Roldan sa bank account ko. Pagsisinungaling niya, pero ang totoo ay gusto na talaga niyang bilhin ang bahay. Yan lang bang iniisip mo? At saka, tungkol sa atin, hindi rin siya nakatiis at sinabi ang totoong bumabagabag sa kanya. Aren't you convinced yet? Convinced na ano? That I like you and I want to marry you. Natigalgal siya nang matrigger na naman ang kilig sa kanyang puso. Seryoso ka ba talaga? Yes, and I'm serious about marriage. Inikot nito ang upuan at humarap sa kanya. Napatili naman siya at dagling tinakpan ng mga palad ang kanyang muka. Bakit ka humarap sa akin? Wala kang damit. Sigaw niya. What's the matter? You will be my wife and my body will be yours. Hindi pa ako pumapayag sa proposal mo. Hindi kasama sa 10 million ng kasal. Magdadagdag ako ng 10 million para sa kasal. Natigilan siya na mapagtanto na gusto lang siyang pakasalan ni Lucius para patunayan sa shareholders ng kumpanya nito na karapat-dapat itong tagapagmana. Pakakasalan mo lang ba ako para masecure ang inheritance mo sa kumpanya, Lucius? Akala ko ba sole heir ka ng kumpanya ng daddy mo? My dad's company is a corporation, meaning pwedeng mapunta sa ibang stockholders ang kumpanya, lalo na kung hindi ko magampanan ng maayos ang pagiging tagapagmana ng kumpanya. Nabili lang din ni daddy ang kumpanya sa dating owner nito, na kapatid ng tatay niya. Kailangan mapanatili ko ang stock ko na pinakamalaki. Once bumagsak to, mag-aagawan ng ibang shareholders sa pwesto ko. Ano naman ang kinalaman ng pagpapakasal mo sa pag-secure ng posisyon mo? Nakasalalay sa future ko ang kumpanya. At kung wala akong anak, walang magmamana ron. Mapipilitan akong pumili ng taong papalit sa akin. Hindi ko rin hahayaan na mapunta sa ibang tao ang kumpanya pinaghirapan ni Dad. Kaya kailangan kong patibayin ang koneksyon ng pamilya ko sa kumpanya. Pero wala akong maitutulong sa company mo. Hindi tulad ni Kathy na may negosyo rin ng pamilya niya. I just need you to be by my side as my wife, Bella. Bonus na kung mabibigyan mo kaagad ako ng anak. Tumalikod siya. So it's just about business? Malamig niyang saad. No, my feelings for you have nothing to do with business. I will marry you because I like you, Bella. Naguguluhan na siya. Iginiit na sinabi lang ni Lucius na gusto siya nito para pumayag siya sa proposal nito. Sorry, naguguluhan pa ako. Gusto ko munang mag-focus sa kung anong nakalagay sa kontratang pinirmahan ko. Anya. Okay, I will wait for your decision. Magbabanlaw na ako. Hindi siya kumibo at hinintay lamang na matapos sa paniligo ang binata. Napapadalas na ang pagpunta ni Lucius sa opisina nito, lalo't may inaasikasi itong investigasyon. Biyernes ng umaga ay sumama si Bella sa opisina at nataong nagkakagulo. Anong nangyari, Lucius? Kabadong tanong niya nang papasok na sila ng opisina nito. My half-brother is here. Isa siya sa suspect sa pagpatay sa akin. Nito. Ano? Bakit hindi pa siya dinadakip ng mga pulis? He's trying to defend himself and I need to hear his side of the story too. Maya-maya ay dumating nga ang half-brother ni Lucius kasama si Kathy. Gwapo rin ang lalaki. Obvious sa itsura nito ang dugong banyaga. How dare you accuse me, Lucius? Asik ni Leonard, ang kapatid ni Lucius. Inawat na ito ng 2 bodyguard. Nanatili naman sa likuran ni Lucius si Bella habang ito'y nakaupo sa wheelchair. I didn't accuse you, Leonard. The evidence stated the fact. Nahuli na ang driver ng kotse na sumagasa sa akin at maging ang packing nurse na inutusan niyo ni Uncle Joe, your biological father and Dad's cousin. Gusto niyang makuha ang kumpanya sa akin at alam kong ganoon din ang matagal mo nang inaasam. Nagagalaiting sabi ni Lucius. Natigalgal si Leonard. Who told you about Joe? Nito.
Si Mommy. Siya mismo ang star witness namin na magtuturo sa suspect dahil siya ang unang kasama ng tatay mo sa pagplano na pabagsakin si Daddy. It's her redemption to save me from you and your father. Fine, pero hindi ko planong ipapatay ka. Na-pressure lang ako ni Joe dahil kung hindi ako susunod sa kanya, ipapapatay niya si Mommy sa kulungan. He's using me against you. Akala kasi niya ipinilit ng daddy mo na makuha ang kumpanya sa tatay niya. At late ko na rin nalaman na binili pala ito ng daddy mo. It's just a misunderstanding. Nalaman na rin ni Joe ang totoo at handa siyang magbayad sa pagkakamali niya. Misunderstanding? You and Joe almost killed me, and that's a crime. Hindi na maitatama ng katotohanan ng maling nagawa ninyong mag-ama. Pinaghirapan ng daddy ko na palaguin ang kumpanyang to, kaya wala kayong karapatan dito. Pasalamat ka nga't itinuring ka pa ni Dad na parang sariling anak. Pero sinira mo yun. Napaluhod na sa harapan ni Lucius si Leonard at nagmakaawa. Lucius, please. Huwag mo akong ipakulong. Buntis si Cathy. Kailangan ako ng anak namin. Samo nito. I don't have time for your drama, Leonard. And don't dare escape. The police will arrive soon to get you. Lucius, sorry. Maya-maya ay may 2 pulis na dumating at dinampot si Leonard. Nagmakaawa pa ito sa kanya pero hindi niya pinansin. Nang tumahimik ay lumipat si Bella sa harapan ni Lucius. Kamag-anak pala ng daddy mo ang nagplanong magpapatay sa'yo, Lucius? Anya. Yes, at labag sa loob ko na naging parte si Leonard ang plano ng tatay niya. Minahal ko siya bilang kapatid. Pinaglapan ko pa siya kay daddy. Pero nagawa pa rin niya akong pagtaksilan. Emosyonal nitong wika at napaluha. Bahagya ring nanikip ang kanyang dibdib at niyakap ang binata. Sige lang, iiyak mo lang yan. Aliw niya rito. Humagulgol na nga ito sa kanyang balikat, kaya niyakap siya ng mahigpit. Tuluyan ding naglaho ang kanyang pag-aalinlangan at nabuo ang desisyon niyang tanggapin ang proposal ng binata. Once nakulong na ang mga suspect, magpahinga ka muna, Lucius. May schedule ka pa ng therapy bukas. Anya, tumango ito. Thank you, Bella. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin ng stress. I love you. Natigilan siya nang hapitin ng kamay nito ang kanyang batok, kaya napayuko siya rito. Nang siilin nito ng mapusok na halik ang kanyang mga labi ay walang abog siyang tumugon. Kinabukasan ng umaga ay sinamahan ni Bella sa ospital si Lucius para sa therapy nito. Bibili lang ako ng tubig natin, Lucius. Paalam niya sa binata. Sige. Anito habang nakahiga sa kama. Naroon na rin ang therapist nito. Lumabas siya ng Physical Medicine Rehabilitation Department at nagtungo sa kantin. 2 bote ng tubig lang ang binili niya. Paglabas niya ng kantin ay nasalubong niya si Marlon na may kasamang babaeng namumukol ang tiyan. Marlon? Sambit niya na nagpahinto sa lalaki. Bella, bumalik ka na ba rito sa ospital? Kaswal nitong saad. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ay sinuyod niya ng tingin ang babaeng kasama nito. Nagsinungaling ka pa sa akin. Malalaman ko rin naman ang totoong dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay. Tama nga si Lola. Matagal mo na akong niloloko. Gigil niyang wika. Tumawa ito ng pagak. Huwag kang magkunwari na wala kang ginawa para tuluyang masira ang relasyon natin, Bella. Sumuko na ako noon pa kasi wala rin tong patutunguhan. At saka ano pang irereklamo mo? Bilyonaryo ang boyfriend mo. Anong alam mo sa amin ni Lucius? Hindi mo alam? Inalok ako ni Lucius ng 100,000 para hiwalayin ka. Siyempre tinanggap ko, pera yun eh. At kahit hindi niya ako inalok ng pera, talagang gusto na kitang hiwalayan. Uminit na ang kanyang bumbunan at nasampal sa pisngi ang lalaki. Salamat at hindi na ako nag-invest pa sa katulad mong irresponsable. And good luck sa bago mong girlfriend. Ipagdasal niya na hindi ka magtaksil sa kanya. Anya at nilagpasan ng 2. Sa halip na masaktan ay lumuwag pa ang pakiramdam niya sa dibdib. Tila nabunutan ng tinik. Patunay lamang yon na wala na siyang pagmamahal kay Marlon. Pagdating niya sa rehabilitation department, ay nagulat siya nang makitang tuwid ang lakad ni Lucius pasunod sa therapist nito. Palihim siyang sumunod sa mga ito sa isang silid na kurtina lamang ang pinto. Bakit hindi mo pa ipagtapat kay Bella na magaling ka na, Lucius? Naglolokohan lang tayo rito eh. Ani June. Wag muna, I have plans. Sabi ni Lucius. Umupo ito sa gilid ng kama. Ikaw ang bahala. Basta labas ako dyan kapag nabuko ka niya ah. Oo naman. Salamat din at pinagbigyan mo ako sa pakiusap ko. Mariig na ako yung ni Bella ang kanyang kanang palad nang mapagtanto na gumaling na ang injury ni Lucius at nagkukunwari lang pala ito sa harap niya.
Hindi siya nakatiis at biglang pumasok. Magaling ka na pala, Lucius. Ano pang ginagawa ko dito? May inis niyang sabi. Nasorpresa ang binata at napatayo. Akmang lalapitan niya ito pero umiwas siya at tumalikod. Iniwan niya sa lamesa ang bote ng tubig at lumisan. Bella, wait! Tigil nito. Hinabol na siya. Napahinto siya nang hawakan siya nito sa kanang braso. Marahas naman niya itong hinarap. Ano ba talagang gusto mong gawin sa akin, Lucius, ha? Maging caregiver mo habang buhay? Bakit? Naawa ka ba sa akin dahil sa kalagayan ko sa buhay? Ibabalik ko na lang ang pera mo kung nagkakagaguhan lang naman pala tayo. Lumuluhang kastigo niya. No, sasabihin ko rin sa'yo ang totoo pero may iba pa akong plano. Alam ko ang ibang pinaggagawa mo, Lucius. Binayaran mo ng 100,000 ang ex-boyfriend ko para hiwalayan ako. Para ano? About your ex-boyfriend. Yes, I paid him to find out if he really loves you. Pero bago ko siya inalok ng pera, may nakuha na akong ebidensya na pinagtataksilan ka niya. Roldan saw Marlon in the hotel with the woman. May pictures pa sila. Wala na akong pakialam sa lalaking yun. Pero ang pakikialam mo sa private life ko ay hindi tama. I'm sorry, but I did this to help you. Kasi ayaw kong lalo kang masaktan. Tinanggap ni Marlon ng pera, meaning hindi ka talaga niya mahal. I know my action is desperate, but I meant it. You deserve better, Bella. Nagpanggap ako na may injury pa rin kasi natatakot ako na baka kapag nalaman mo magaling na ako, umalis ka na. Yun kasi nasa kontrata natin, na once magaling na ako, tapos na ang trabaho mo sa akin. Ikaw na lang ang taong malapit sa akin na binigyan ko ng buong tiwala. Natatakot akong malungkot ulit at mag-isa. I know money can't buy your love, but I'm willing to give you everything I have. Kahit hindi mo muna ako pakasalan at mahalin, okay lang. Willing ako maghintay. Just give me a chance, Bella. Please. Samo nito at bakas sa mga mata ang takot. Habang nakatitig siya sa mga mata nito ay unti-unti ring gumagaan ang kanyang pakiramdam sa dibdib. Nagalit siya kay Lucius pero alam niyang hindi yun dahilan para maglaho ang pagmamahal niya rito. Nagalit ako kasi akala kong hindi ka talaga seryoso sa nararamdaman mo sa akin at sinasamantala mo lang ang kontrata natin, Lucius. Ayoko lang ng pakiramdam na pinaglilihiman ako at niloloko pag nakatalikod ako. Lahat na lang ng taong pinagkatiwalaan ko niloko ako. Tapos tumagdag ka pa. Ganun na ba talaga ako kapathetic at katangang tao para palagi nilang lokohin? Lumuluhang pahayag niya. No, ibahin mo sana ako sa kanila, Bella. Wala akong intensyon na lokohin ka. Naging busy lang ako dahil sa paghuli sa mga suspect na nagplanong ipapatay ako. Pero may mga ginagawa na ako para maging akin ka. Inalam ko ang detalye tungkol sa ex-boyfriend mo. Hindi naman ako makikialam kung wala akong natuklasang mali. At naaawa ako sa'yo noon. Kasi matagal ka nang niloloko ng ex mo. Nilubos ko ang pagkakataon na mabaling sa akin ng pagmamahal mo. I used my company's issue to pursue my feelings for you. I'm sorry but I love you, Bella. Since I saw you here in the hospital, I already knew I would love you. Gusto na kita sa unang kita ko pa lang sa'yo. At lalong lumalim yun habang magkasama tayo. Please believe me. Bumuntong hininga siya at hindi na pinigil ang bugso ng kanyang damdamin. Naniniwala ako, Lucius. Ang totoo, matagal na rin kitang gusto. Hindi ko lang din mapanindigan ang nararamdaman ko kasi naguguluhan ako sa sitwasyon natin. Pero nung nakipaghiwalay sa akin si Marlon, pinalaya ko ng damdamin ko para sa'yo. Nag-alangan lang ako kasi hindi ako sure kung seryoso ka ba talaga sa akin. But now, I'm 100% sure about my feelings. I love you too, Lucius. Sorry din kung nagawa ko tagad ako dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko lang napigilan ang emosyon ko. Pero salamat dahil pinaliwanag mo rin agad ang lahat. Emosyonal ding pahayag niya. Salamat din at pinakinggan mo ko. But does it mean tinatanggap mo na ako bilang boyfriend mo? Hindi ka nagalit sa akin? Mariin siyang umiling. Hindi ako galit, Lucius. Sumama lang ng konti ang loob ko kasi nagsinungaling ka sa akin. Para akong tanga na todo effort sa pag-aalaga sa'yo. Matagal ka na palang nakarecover. Pabebe ka lang pala tapos lagi ka pang nagpapaligo. Nakikita ko tuloy lagi yung ibon mo. Nakangiti na niyang sabi. Napangiti na rin ng binata. Sorry, ayaw ko lang talaga na iwan mo ko. Kaya handa akong malumpo habang buhay. Kung yun lang ang paraan para manatili ka sa akin. Saka huwag kang mag-alala. Ikaw lang naman ang gusto ng ibon ko na makakita sa kanya. Napisil niya ito sa bewang. Baliw ka? Ang hirap mo kayang alalayan lalo kung naliligo.
But I like you being around me while I'm taking a bath, honey. Sinasadya ko yun para akitin ka. Pero ang tibay ng depensa mo sa tukso. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Loko ka rin ah. Paniwalang-paniwala ako sa pagpapanggap mo. Kainis ka. Ay, makakaganti din ako sa'yo. Kukurutin sana niya ito sa tagiliran, pero bigla siya nitong niyakap. Sorry na, mag-move on na tayo, okay? Oo na, pero paano ang kontrata natin? Forget about it, but I have another proposal for you. Ano yon? Tumingala siya sa mukha nito. I'll give you all my assets. Ano? Para sa naman yan? Amused niyang tanong. Be my wife, Bella, and I'm all yours. Natawa siya. Seryoso ka ba? Of course, magkano bang ID mo? Tinapik niya ito sa dibdib. Tumigil ka nga. I don't need your money. I will marry you even if you only have 10 centavos in your pocket. Ano bang tingin mo sa akin? Mukhang pera. Humagikik ang binata. So, can we get married tomorrow? Bukas ka agad? Nawiwindang niyang untag. If you say yes, I will settle all we need to get married as soon as possible. Yes, but we need more time to prepare for the wedding. Gusto ko pa maranasan kung paano ka manligaw. Seriously? Do I need to do that? Oo naman. What about dinner tonight in the restaurant? I love that. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok ni Lucius at inunahan ito ng halik sa mga labi. Tumugon naman ito pero tumikim ang therapist nito kaya kaagad silang naghiwalay. No honeymoon in the hospital, please. Ani June na nakangisi. Sabay pa silang tumawa ni Lucius. Sorry, Doc June. Ani Bella. Congrats sa inyong dalawa. Huwag niyo akong kalimutan sa kasal niyo, ah. Sure. So, pwede na ba kaming umuwi ng fiancé ko, Doc? Pagkuwan ay tanong niya. Oo naman. Wala naman kayong gagawin dito dahil wala nang injury si Sir Lucius. Salamat. Umalis din sila pagkatapos magpaalam. Sinunod naman ni Lucius ang gusto ni Bella na ligawan muna siya nito. Pero hindi rin pinatagal ng dalaga ang ligawan at sinagot niya to. Nagkasundo rin sila na magpakasal. Hindi na natuloy ang pagbili ni Bella ng bahay dahil habang buhay na siyang titira sa bahay ni Lucius. Tuluyan na rin siyang huminto sa trabaho. Masayang-masaya para sa kanila ang kanyang lola Milagros. Isang buwan lang ang paghahanda ay ikinasal din sila sa simbahan. Niregaluhan pa siya ni Lucius ng magarang kotse. Lalo lamang niyang minahal ang kanyang asawa nang siya naman ang alagaan nito. Lalo nang malamang buntis na siya sa kanilang panganay. Tulad ng dagat na tahimik ngunit may lalim, ang pag-ibig ni Lucius at Bella ay dumaan muna sa unos bago nakatagpo ng pampang. Doon nila napatunayan na ang tiwala ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinapatunayan. At kapag napatunayan, kayang buuin ito ang isang habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.